So ito na mga kababayan. Mega love shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man kayo ngayon, lalong-lalo na sa mga taga Maynila, mga Manilenyo, mga Iskonians na walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel at kay Yorme Isko Moreno. So ngayon po mga kababayan, ito po yung sagot, no? Gusto ko lang i-remind, gusto ko lang ipaalala sa mga Manilenyo at sa mga Iskonians na nagmamahal kay Yorme. Kasi inisyu nga ni Sam Bersosa ngayon, no? Ilang beses niya inulit-ulit yan sa mga interview niya, sa mga guesting niya at sa mga vlogger na nagtatanong sa kanya na ano ang masasabi niya sa pagbenta daw ng Divisoria. O actually, gusto ko lang klaruhin, hindi po Divisoria ang binenta, kundi DB Mall na nakatayo lang sa Divisoria. Hindi po buong Divisoria ang binenta, SB. Wag fake news. Actually, ganito yan na. Alam nyo ba na mas pinili ni Isko Morenong ibenta ang Divisoria Mall kaysa tumanggap ng 5 million a day? Ha? Ito sa katotohanan lang, maraming naninira kay Isko. Maraming nagsasabing kurakot si Isko, miyembro si Isko ng komunista, si Isko pangit maging leader, si Isko pangit maging mayor. Alam niyo sa totoo lang, sa dinami-dami na naging mayor ng Maynila, si Isko lang ang may malasakit sa Manilenyo. Yan ang totoo. Ito ang nagpapatunay sa kwentong ito. Actually, hindi to kwento. Sa mga nakakaalam, mag-comment po kayo dyan sa comment section. In-announce mismo ni Yorme yan. Kasi dati nung mayor pa si Yorme, weekly siyang nag-update, weekly siyang nagbablog, weekly siyang ina-announce sa Manilenyo kung anong nangyayari sa Maynila at ano ang mga proyektong kanyang ginagawa. So merong nabanggit si Yorme noon na mas piliin niyang ibenta ang Divisoria Mall para maiahon sa gutom ang Maynila kaysa tumanggap siya ng 5 billion a day para sa sarili niya. Ganito ang totoo niyan. Ayon sa aking napanood na video, noon kay Yorme naalala ko na merong nag-offer kay Yorme na bibigyan siya ng 5 million a day. Huwag paalisin yung mga vendor sa kalsada. Huwag tanggalin yung mga nagtitinda na nakaharang sa kalsada. Bibigyan siya ng 5 million a day. Alam niyo sagot ni Yorme, aanhin ko yung 5 million, yumaman ako, kumita ako, nagkapera ako, pero galit sa akin ang tao. Yun ang sabi ni Yorme, aanhin ko yung 5 million a day. Kung ang taong bayan naman ang kalaban ko. Mas inuna ni Yorme ang Manilenyo kaysa sa sarili niyang bulsa. Yun ang katotohanan. Sabi nga ni Yorme, aanhin ko yung 5 million na yan. Yayaman ako. Kikita ako. Magkakapera ang Maynila. Pero wala namang pagbabago. Di bali nang magutom ang Maynila, ibenta natin ang ari-arian ng Maynila. At least hindi tayo dumaan sa illegal. Dinaan natin sa legal. Aanhin natin yung mga bato dyan. No? Kung gutom naman ang taong bayan. Aanhin natin yung mga milyones na ibibigay nila. Kung wala namang pagbabago sa Maynila. Gusto ni Isko magbago ang Manila. Gusto ni Isko malinis ang Manila. Biruin nyo, hindi mo lang alisin ang mga vendor sa kalsada na nakaharang, may 5 million ka kada araw. Kung ibang politician pa yun, SB, kung si SB pa ang nagkataon na siya ang mayor nun, malamang sa malamang yung mga vendor dyan sa Maynila, hindi yan inalis hanggang ngayon. Bakit? Kasi may 5 million a day. Nagpapatunay lang na si Isko hindi bayaran
ng mga dragon. Nagpapatunay lang na si Isko hindi kayang diktahan. Sabi nga ni Isko, wala akong pakialam kahit meron man tayong nasasagasaan kasi ang inisip ko ay kapakanan ng taong bayan. Nagpapatunay lang na hindi tinanggap ni Isko ang offer ng black market na 5 million a day, matatanggap niya, wag niya lang alisin yung mga vendor na nakaharang sa kalsada. Pero ngayon, nakita nyo naman na lahat ng vendor wala na sa kalsada, means to say, hindi niya tinanggap yung 5 million na offer sa kanya. Yun ang totoo. SB, wag kang gumawa ng kwento. Mas pinili ni Isko na ibenta at isugal ang asset ng Maynila kaysa tumanggap ng illegal na asset mula sa black market. Kaya nga binulgar ni Yorme noon si Eddie at si Patty. Kaya pala yung Maynila noon, halos wala nang madaanan ang jeep. Wala nang madaanan ang tao, puro na paninda nakapwesto sa kalsada kasi malaki pala ang tinatanggap ng mayor noon. 5 million a day pala. Kaya pala nakita mo yung Quiapo, Recto, Avenida, Divisoria. Halos puro na panindang nasa kalsada. Kasi walang pakialam ang mayor. Tumatanggap lang ng kickback everyday, 5 million. Kaya nung si Yorme nang nakaupo, ang Maynila nalinis, nawala ang vendor sa kalsada, nabawasan ang traffic sa Maynila. Bakit? Wala nang mga nakaharang, kasya na ang jeep. Binalik ni Yorme ang kalsada sa tao. Kasi inangkin na ng mga nagninegosyo. Diba? Kaya nga doon nag-umpisa yung Eddie at Patty. Sinong tumanggap ng 5 million? Si Eddie. Eddie siya, Patty siya. At may balibalita pa nga ako noon na pati mga pulis nangungutong. Pati mga pulis, may mga kapit yung mga nagtitinda kasi may binibigay din pala sila. Umaga, may pulis na naniningil. Hapon, may pulis na naniningil. Gabi, may pulis na naniningil. Nangungutong sa mga vendors para hindi sila mapaalis ng MMDA at yung mga nagre-reker. Kasi dati may mga nagre-reker. Para malakas ang kapit mo, bayaran mo si pulis. Magbayad ka kay mayor. Bayaran mo si city councilor. Bayaran mo si chairman. Bayaran mo si kagawad. Para yung pwesto mo hindi matanggal ni MMDA. Pero nung naging mayor na si Yorme, si Eddie at si Patty nagutom. Bakit? Wala nang natanggap ni Singkong Duling. Yun ang katotohanan. Kaya mas pinili ni Yormeng ibenta ang asset ng Manila City Hall, ang DB Mall, kaysa tumanggap ng 5 million a day na galing sa black market. Galing sa illegal. Magkakapera ka nga. Naghirap naman ang Maynila kung paano dadaan. Traffic naman ang Maynila. So ibig sabihin, natanggal ang vendor sa kalsada, nalinis ang kalsada, hindi tinanggap ni Yorme ang offer ni Eddie at ni Patty. So ikaw sa Ambersosa, issue ka ng issue, wala ka namang alam, huwag ka ng puro kuda. Issue pa more ka pa kasi, wala ka namang alam. Ang alam lang kasi namin, kaya pumasok ka sa politika, kasi bangkarote na ang negosyo mo, wala nang bumili sa sabon mo. Yun ang katotohanan. Bakit? Sa politika kasi mabilis ang pera. Kapag ganyan, di ba? Hindi ko naman sa sinabi na pumasok si SB sa politika kasi gusto niyang tanggapin yung 5 million a day. Magka 5 million a day ka nga, galit naman sa iyo ang tao. At least si Yorme,
minahal ng tao, kahit galit sa kanya, yung mga nagninegosyo. Sabi nga ni Vico Soto, malaking isda po ang aking nasasagasaan. Hindi po kasi ako pumayag na bayaran lang. Diba? Ganyan kasi sa politika. Ngayon alam nyo na. Oh. So yun lang, mga Iskonians. Maraming salamat. See you next vlog. God first. Thank you.